Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Leo. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon at rising mo, importante kasi siya. Sa dulo po ng video, may link po tayo dito para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportan ang ating channel for growth, for a monthly support, you can use the join button sa baba. For one-time support, you can use the thanks button. Yes, silalamig po si Mikay, kaya po siya may sando. Okay, so Leo, kamusta ka na nga ba? Okay, we have here is a card of flexibility. Literal, tuloy may ginagawa mo. Andun, kumbaga, naghahanap ka ba ng answer? Naghahanap ka ng sign? You're on, sabi nga ni Ate Lady Gaga natin, you're on the right path, my dear. You're born this way. You are doing what you need to do. Andoon na yung mga nangyari, yung mga changes. Diba, pansin mo yung mga nangyaring mga pagbabago sa'yo in the past. Lahat siya nag-contribute para masigurado na nandoon ka sa path na kung saan dapat ka naroon. So this card is actually si flexibility. Nagsasabi na ikaw dapat yung ikaw na yung as of now ikaw yung standard, ikaw yung ruler na gagamitin ng mga tao. Hindi na ikaw ngayon ang mag-a-adjust. Tapos na yung moment mong yon. For the moment for you to make changes, o ikaw yung magbabago ng desisyon, o ikaw yung tingin mo, dapat mo na ganito, dapat mo na ganyan. No. Sila ngayon na kailangan mag-adjust. Kasi yung mga kailangan mong gawin is very crucial. Kasi kumbaga sa isang bahay, naglalagay ka ng foundation. Naglalagay ka ng, kumbaga kakapitan. Ngayon, kung sila yung mag-iinarte sa paligid mo at sabi gusto na ganito, gusto na ganyan, well, it's better na wag mo na silang kasama. It's better na ikaw na lang muna. It's either they will be staying with you at they will be adjusting, o alis na sila kasi hindi ka titiklop sa mga demands nila. Well, ano ba yung crossing mo as of now? We have here is number 47, go the distance. Ayun lang kasi nakakapagod kasi you are being called by the universe to really move a lot. Actually, may mga nakikita ko itong possible travels na nakikita mo na magre-require na hindi ka talaga mapirme sa bahay. So some of you guys this is just local travels, habang yung iba, there are few who will be given opportunity for international travels naman. So si card na to nagpapaalala sa'yo na huwag kang matakot na gagawa ka ng movements na yon. Kasi inisip mo, paano yung mga iwanan ko? Baka ganito, baka ganyan. Well, as early as now, i-train mo na sila. Natatakot ka, baka mamaya hindi sila maging responsible. Then, turuan mo sila maging responsible ngayon pa lang. Kumbaga, nakita mo na yung negative thing na dapat na pwedeng mangyari. Then, i-address na natin yon. Gawa mo na ng paraan. Actually, maging maganda rin siya. Win-win din siya situation. Bakit? Kasi, yung ibang responsibilities na hindi mo na kailangan tutukan, na ipapasa mo siya, so magkakaroon ka na additional free time. Diba? So, pwede mo siya magamit sa ibang mga importanteng bagay or tumanggap ka na mas malaking mga responsibilities. Habang natututo sila maging responsible at nadadagdagan yung knowledge nila, yung skills nila, at yung experience nila. Pareho kang magbe-benefit. Andoon lang nagsisimula yan sa'yo that you need to trust, you need to give your trust to them. Okay? Kasi your desire card is we have here happy. So yun na lang ba kulang sa inyo, Leo? Yung sabihin natin yung healthy na relationship or elevate yung dalawa kasi siya, healthy relationship or elevate na relationship. Kasi nakikita ko dito dalawa yung depende. If kung mag-isa ka sa buhay, ang nakikita ko dito, gusto mo ng maayos na relasyon, hindi yung basta playtime lang. Magpagod ka na sa playtime eh. Now, yung may mga relasyon, andun nagde-desire kayo to go higher, to level it up. Hindi ko naman kung anong next level para sa'yo. Pero mukhang mapunta naman na doon ang sinasabi ng universe. So,
since that is isa yan sa mga crown desires mo, palapit na siyang ibigay. Mukhang a few months lang to. Tingnan natin yung foundation mo. Okay, your foundation is deep knowing. Okay. Leo, sa dami ng mga natutunan mo na in the past, sa dami ng mga, siguro, experiences mo, hindi ba oras na para maging mentor ka naman? Di ba oras para ikaw na maging teacher ka, na i-share mo na yung mga alam mo? Pero of course, kailangan may energy exchange yan. Kasi ito, pinapakita ng card na to, you need to, may nabasa akong book, si kay John Maxwell yun 21 Irrefutable Laws of Leadership. Isa sa mga chapters to na nabasa ko, sabi, ang title niya, parang context, kung gusto mong madagdagan, maggawa ka ng mga tagasunod. Pero kung gusto mong limpak-limpak o mag-multiply yan, gumawa ka ng mga leaders. At andun ka na sa part na yun. It's time for you to create leaders. Tama na yung followers. Okay? Kasi in the past, we have here the card of the orphan. Connected din siya. Pinapaalala sa'yo ng card na to. Tingin mo ba kung wala nagturo sa'yo, wala nag-mentor sa'yo, walang lumabas sa comfort zone nila para magturo, maaabot mo kung nasan ka ngayon? So, andun pa rin yung point na tama yung iniisip mo. Kasi ang hirap naman nilang turuan. Then, you need to filter yung tuturuan mo. Isipin mo yung concept nun sa parable of the sower. Na yung, kung di mo alam, yung story nun, yung sa Bible, is yung magtatanim, na nagsaboy siya, yung iba napunta sa may tabing daan. So, ang nangyari, kinain ng mga ibon. Yung iba napunta sa may mga madaming damo. Tumubo, pero dahil nga hindi makakuha ng enough sunlight, namatay din. Yung iba naman napunta sa may mga batuhan. Tumubo, pero nung sumikat yung araw dahil hindi malalim yung ugat, ayun, natuyot. At yung iba napunta sa matatabang lupa na kung saan namunga ito at nagkaroon siya ng matinding, malaking pag-aani. So, you need to also filter ang sinasabi ng orphan. Oo, andun tayo na nakakapikon, may mga nagtitake for granted, but that's why you need to make sure na yung tuturuan mo is yun talaga yung pumasok sa standards ng tuturuan mo. Now, ano ba nangyayari sa'yo in the near future? We have here is the Treasure Island. Alam mo ba, ito yung tutunan ko since nagtuturo din ako sa iba pa paano magbasa ng tarot cards naman. Yung punto na habang nagtuturo ako, akala ko ako lang yung magtuturo. Pero ang totoo, natututo din ako along the way. May mga nadidiscover din ako at mas lalong lumalalim, mas lalong lumalawak yung kaalaman ko doon sa mismo tinuturo ko. Now, sinasabi din ng Treasure Island na to, andun kasi na you will not know the level o yung bigat at yung laki nung magiging impact mo. Hindi natin alam, malay natin, yung maturuan mo pala is meron siya matutulungan na yun na yung last resort. Yung taong yun yung last resort. Laging extend yung taong naturuan mo, na train mo, naging extension mo sa pagtulong. Naging extension mo to bring a message. Naging extension mo to bring more light, to bring more life, to bring healing. So, andoon na, that alone, yung treasure na yung meron ka, that yung knowledge, pag naituro mo, hindi mo alam gaano kalayo at gaano kalaki at kung sino-sino ang pwedeng matulungan nito. Kung nakaka-resonate ka sa readings, subscribe, like, and share para may access ka sa mga future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung readings mo. Your physical environment is the card of the mending. So, mending is about healing as well. So, madami sa inyo may mga kailangan kayong pagalingin, maybe physical ailments, or some of them nakikita ko is emotional. Pero, sabi ng card dito, huwag mo madaliin. Healing takes time. Hindi naman yan na boom, on the spot, magaling. Oh, yes, we believe in miracles naman. Pero, meron kasi tayo tinatawag na healing process din. And right now, a lot of you guys is within the house ng Leo, may mga healing kayong kailang pagdaanan. Pwedeng minor ailments yan, ubo, sipon, kasi siguro dahil sa nakaraang mga pagtag-uulan, bigyan mo ng panahon yon. Bigyan mo din yung sarili mo ng time
para magpahinga. Huwag yung puro work, work, work na naman tayo, ha? Very wrong yon. Now, your emotional environment, meron tayong card of the poised. So, itong card na to nagpapaalala kasi na being honest about what you feel is very important. Yung mga tipong, kung hindi mo gusto yung tao, sabihin mo. Sabihin mo sa kanya ng, siguro in a professional way, o andoon na magiging maayos pa rin tayo. Kung sabihin natin na na-offend ka na sa nangyayari or sa jokes, be honest. Andoon na mas magandang piliin mo na mabawasan ka ng mga tao kasi pinoprotektahan mo yung inner peace mo kaysa naman madaming tao sa paligid mo pero andoon na hindi ka at peace yung heart mo. Okay? Oo, minsan, telling the truth can be offensive. Pero offensive lang yun sa mga tao na immature, self-centered, at narcissistic. So, mafi-filter mo din yung mga tao sa paligid mo, gamit yun. Your hopes and fears, we have here as a message in the bottle. So, a lot of you guys in the House of Leo, may hinihintay kayong specific na update na kailangan nyo or confirmation. Wait lang, sabi ng universe, kasi ibibigay naman yan. Kasi hindi pwedeng, kumbaga may pina-finalize pa do sa end nung magbibigay ng update. Kaya medyo kalma-kalma lang tayo. Kasi finalization, yun na yung hinahintay natin. Kumbaga may mga deliberation, may mga little things pang inayos. Kumbaga sa kontrata, gawa na siguro ng paralegal team para to double check it. To double check it, to make sure everything is para kayo protektado. So, wait lang, sabi ng universe. Kasi sa future naman, we have here is a never-ending story, number 37. So, hindi to lahat, pero what I'm getting here, may iba sa inyo talaga kailangan magkaroon international travels in the next few weeks o in next few months. Kasi it's part of your growth. Hindi ko alam kung mag-aaral kayo doon o magtuturo kayo, yung iba sa inyo. Habang yung iba naman nakikita ko dito sa never-ending story is meron kayong mga kailangan balikan in the past. There are people who will be returning para manggulo. Ngayon, kumbaga, ito na yung final showdown nyo with that person para ma-shut up nyo na sila. And for a few, kung kailangan nyo idaan na siya sa legal na bagay para lang hulos daily magkaroon ng restraining order, ay, gawin mo. Masakit yun. Sakit. Kung di na kita mahal. Gawin mo. Kasi, hindi titigil yun eh. And this is your chance to make them stop. So, kung tandaan, the readings are for God's purposes, use your free will wisely. Don't forget to subscribe, like, and share. Sorry na. Sakit eh. So, again, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna, blessed be. I hope to see you soon. Malapit na sa Baguio. Have a great day. Bye for now.